Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, dear brothers and sisters. Sumakasama po natin dito sa loob ng bagong iglesia natin, bagong church natin. At sa inyo po na subaybay po sa ating Facebook Live, magandang gabi po sa inyo. A blessed evening. At salamat po for joining us for our Wednesday prayer meeting or midweek service. And we are excited to pray tonight. Ito po kauna-unahan nating prayer meeting dito po sa ating new church. Ang sarap po na mag-pray sa Panginoon because alam natin na yung mga prayers natin tinutugon ni Lord. Amen? Ito pong bagong church na to ay produkto. Ito po ay bunga ng panalangin. Amen? This is God's answered prayer po sa atin. Ito po ay katugunan ng Diyos sa ating mga panalangin na mahabang, imagine mo kung ilang weeks, ilang months po natin itong pinag-pray sa Lord. And God really answers prayers. Amen. At ito po yung bunga po ng pagsisikap natin. So whether you are joining us on-site, pumupunta po kayo dun sa luma nating church, or you are joining us online, nagkakaisa po tayo. No? Regardless po kung nasaan po tayo, when we come together in the presence of the Lord, nag-unite po yung ating faith at yung pakikiisa nyo po, yung agreement nyo po ay napakahalaga po sa pagtugon ng Panginoon sa ating mga panalangin na ayon po sa kanyang kalooban. So tonight, let's get excited po at ipahayag po natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Not that we first loved Him, but it's the Lord who first loved us. Amen? Kaya sa pagmamahal po ng Diyos sa atin, pwede nating sabihin sa Kanya na, Lord, habang buhay, maglilingkod sa iyo. Amen? At habang buhay, ay papupurihan ka. Amen? Praise the Lord.
pagmamahal sa Oh, amin. salamat, Panginoon. Natuto kaming magmahal, Panginoon, Salamat, dahil Panginoon. Ikaw ang Walang unang hanggang nagmahal sa papuri at amin. pasasalamat ang marunong para kaming sa'yo, magmahal, Diyos. Panginoon, dahil ito ay bunga ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. At Ikaw, aming Ama, ang aming modelo ng pagmamahal. Salamat po sa iyong wagas, sa iyong tapat na pagmamahal sa amin, Panginoon. Panginoon, kung titingnan namin ang aming mga sarili, sino po ba kami, Panginoon, para pagtapunan mo ng pansin? Sino po ba kami, Panginoon, para piliin mo, para ibigin mo, para gawin mong mga anak mo, Panginoon? Kung titingnan po namin ang sarili namin kumpara sa kalakihan, kalawakan ng iyong nilikha, O Diyos, ng buong sansinukob na ito, Panginoon. Panginoon, alikabok lang po kami. Tuldok lang po kami, Panginoon, sa buong universe na to, Lord. Pero Ikaw na isang hari, Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nagkatawang tao ka. Pumunta ka, Panginoon, sa aming tinitirihang daigdig, O Diyos. Naging katulad ka namin, Panginoon. Pinadama mo ang iyong pagmamahal sa amin na ibigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Nung namatay siya sa krus, habang kami po ay mga makasalanan pa. Kaya Lord, ano man ang dumating sa aming mga buhay, hindi po kami matatakot sapagkat secured po kami sa pagmamahal mo, Panginoon. Walang anumang bagay, Panginoon, sa nakaraan, sa ngayon, at sa future, Panginoon, na makapaghihiwalay sa amin Thank you, Lord. sa pagmamahal mo na kay Kristo Jesus. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papatay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa
sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. paghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Dakilain natin siya, ang haring nagmahal sa atin. Kaway tapat, kaway mabuti. Ang iyong salita ay tunay, hindi nagbabago. Magkakailanman ang iyong mga Kaway tapat at wagas. nagiging tapat. Di ka nagbabago. O purihin ka. Ikaw noon, ngayon at Wala nang papantay. Sampahin ka sa iyong kaluwalhatian. Ang aming luwalhatian ng Diyos na buhay. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggan ang Diyos sa iyong kaliwan. Salamat o Diyos sa iyong katugunan sa aming panalangin. Salamat Hallelujah. Yes, Panginoon. Lord. Walang hanggang pasasalamat. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Sige po, tumawag tayo sa Kanya. Liwanag, Panginoon. Aming Ama. Ang pag-asa sa Aming aming Ama. buhay, Panginoon. Aming Ama, hallelujah. Pagliwanag, O Diyos. Tumawag tayo sa ating ang Amang iyong nasa pag-ibig langit. sa aming Hallelujah. buhay, Panginoon. Aming Ama, Pagliwanag, O hallelujah. Diyos. Aming ang iyong Ama, provisyon salamat po, sa aming mga Panginoon. buhay, Panginoon. Aming Ama, pinupuri ka po namin. Hallelujah. Ang iyong Sinasamba ka kabanalan sa namin, aming O Diyos. buhay, Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, karapat-dapat. Ang
Ang sarap-sarap, Panginoon, na magkaroon ng isang tatay na katulad niyo, O Diyos. Sarap at dapat ka, O Diyos. Ang sarap-sarap, Panginoon, na magkaroon ng isang tatay na nasa langit na katulad niyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos. Na tunay ngang nagmamahal sa amin ng tapat at wagas. Katumbas na pag-ibig. Na kahit kailan, Panginoon, ay hindi kami pinabayaan. Aming Ama, na kahit kailan ay hindi kami iniwan. Hallelujah. O Diyos. Kung meron mang Panginoong mga magulang Sa iyong katapatan, Panginoon. na kaya po nilang iwanan ang kanilang mga anak. Sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, nakaukit sa iyong mga palad ang aming pangalan. Panginoon, kung magagawa man ng isang ina na limutin ang kanyang anak na nanggaling sa kanya, ngunit kayo, Panginoon, hindi nyo kami makakalimutan. Hindi nyo kami pababayaan. Hindi nyo kami pagkukulangin, Panginoon. Sapat at higit pa ang iyong mga pagpapala, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Magandang gabi po. Dear brothers and sisters in the Lord, welcome po to the Foursquare Church, San Juan City. At kami po ay nasa San Juan pa rin. Nasa San Juan pa rin po kami, pero nasa bago na po kaming location. So previously po kami po ay nasa along F. Blumentritt, no? Number 5 F. Blumentritt. Ngayon po ay na-relocate na po kami, no? Sa Barangay St. Joseph. At number 2, G. Ocampo. Kung alam nyo po yung Jollibee Pinaglabanan or yung McDonald's Pinaglabanan Corner, P. Guevara, no, Street, nandun lang po kami, katabi lang po kami ng parking ng McDo o kaya naman po nasa baba lang kami ng Jollibee. So either way, kung dadaan po kayo, may dalawang daanan po kayong pwedeng pagdaanan para makarating po kayo ng mabilis dito sa ating church. Pagdating nyo po dito sa may gasolinahan na katabi ng Jollibee, meron pong daanan pababa. Yun na po yung building natin na kulay gray. O kaya kung dito naman po kayo sa McDonald's, pagliko nyo po ng Guevara sa may parking, yung unang kanto, yung unang street po, lalakad lang po kayo ng kaunti. Okay, nandun na po, makikita nyo na po yung Foursquare signage na malaki. I hope nakailaw. Pero I think bukas po ay ililipat na po siya doon sa taas, sa may third floor para kitang-kita po ng mga dumadaan. Ang ganda po ng pagkakagawa na kulay puti po siya. Even in the morning, kitang-kita po siya. Lalo na po pag nakailaw siya sa gabi, kahit madilim po ay kitang-kita po yung ating signage. Kaya hanapin nyo lang po yung logo ng Foursquare, yung may cross, may dove, may cup, tapos merong crown. Nakalagay po, the Foursquare Church, San Juan City. Yun po yung bago nating location. And we praise the Lord because dinoble po ng Panginoon. Even makaapat na ulit po na pinalaki ng Panginoon ang ating church. Kaya salamat po sa Panginoon sa blessing po na ito na tayo po ay makapagpuri sa mas maluwang. Sobra po talaga yung prayer natin ng mga nandun tayo sa dati nating church kasi yung pong, syempre, bilang isang pastor, parang hindi po ako makontento at hindi po ako mapalagay na may mga kapatiran tayo pag nag-church tayo every Sunday na nandun po sila sa labas. No? Naiinitan, minsan umuulan, no? Naaanggihan po sila. So sabi ko, Lord, parang unfair naman yun para dun sa mga nasa labas, no? Na hindi nila na-experience yung parang ano yung nandun sa loob, yung lamig ng aircon, no? Yung worship experience na nandun sa loob. Kana baka mamaya feeling nila na nandun sila sa labas parang isolated sila or something like that. Pero yun nga po, ang dami na rin nating gamit doon na hindi na natin mapagkasya. Tapos nakakaawa din po yung mga kapatiran na nagvo-volunteer maglinis.
Tapos every Saturday hahakutin sa likod, tapos Sunday ibabalik uli. Na sobrang bibigat po ng mga gamit natin, kaya nga napabili na po ako ng pushcart para mas mabilis po siyang i-transport, no, ilipat yung mga gamit. Lalo na po pag may mga gawain po sa ano, in the middle of the week, like pag may 4-piece po tayo. So, kailangan po naming hakutin uli yung gamit, no? Ibalik. Tapos Saturday, hahakutin at ibabalik na naman. Pero this time po ay meron po tayong magiging kitchen room. May pantry po tayo kung saan nakakaawa din po. Naalala ko po, bumabalik sa alaala ko yung mga karanasan natin doon sa lumang church na yung mga kababaihan natin, yung mga naguhugas ng pinggan sa CR po. Buti na lang malaki po yung CR natin sa likod, kaya nagagawa po nila makapaghugas doon. But this time ay meron po tayong magiging kitchen, may sink po tayo, meron tayong lutuan, no? At meron tayong mga cabinet na ipapagawa para yung mga gamit po natin ay mailagay po natin sa mga estante, sa mga cabinet ng maayos. Medyo disorganized pa po kami ng kaunti dahil yung mga gamit ay halo-halo pa po, kaya may mga hinahanap kami kanina. Nasaan yung remote? Nasaan yung ganito? Talagang para kami nagte-treasure hunting dito kanina. Pero sa ilang linggo lang po yan, maaayos na po natin yan. And personally po, I would like to thank all of you, mga brothers and sisters natin na nag-volunteer po. No? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nakakatuwa po kayo. Thank you so much po, brothers and sisters, sa mga nag-volunteer po. Ano man yan, maliit na bagay, kung ano man yung nakayanan po ninyong maitulong, nagdampot ng basura, naglinis po dito, nagwalis or anything, nagpintura kayo dito, no? Ina-appreciate po namin ang malaking tulong nyo. Kasi imagine nyo po, umabot po ng opening. It's really a miracle from the Lord. No? Kung ang magpapatotoo po, ang magkukwento dito ay yung mga mismong tao na nandito po ng ilang araw na tumulong po dito sa renovation, parang sila po, parang nawawalan sila ng pag-asa. Parang in human terms and efforts, parang hindi po nila makita na matatapos. Para hindi aabot. Kasi ang dami po talagang kailangang ayusin. Unang-una po itong stage. Tapos siyempre yung may mga binaklas po tayo, mga tinibag po tayong mga pader dito. So yan po ay pininturahan, may mga finishing touches po na ginawa dyan. Yung kids room kailangan nating i-prepare dahil nga po yung mga bata ay mag-church na po nung 15. Yung CR po natin, kailangan po yan dahil syempre may aatin ng mga tao, may gagamit po ng CR. So, yung ventilation natin, hindi nga po umabot yung isang aircon natin, kaya humihingi rin po kami ng paumanhin nung Sunday na talagang may kainitan po yung pakiramdam natin dito sa church. Dahil hindi po napagana yung isang malaki nating aircon. Yun pa naman po yung 2.5 horsepower. No? Yung isa po na bago nating aircon ay 2 horsepower. So at least sana meron tayong 2.4 no, na aircon na nakatulong sana. Nung morning na yon, realizing na wala po yung isang aircon natin, nag-rent po sana kami ng mga ang tawag diyan, cooler, no, nung mga iwata na cooler. Pero nakatulong sana, pero parang hindi rin lumamig yung ating room. Pero salamat po kasi kaninang umaga ay dumating po yung nag-aayos at ito ngayon po ay gumagana na. So malamig na po, no? Malamig na. So dadagdagan pa po kasi nag-meeting po kami ng ating council, no, nakagabi. Kasi talagang na-concern din po sila. Our councils are representative ng mga congregation ng church. So kung ano man po yung mga pangangailangan na nakikita nila, yan po ay tinutugunan. So nakita po kagad nila, excited kagad sila. Sabi ko nga, hindi ba kayo magpapahinga?
Agad-agad gusto nilang mag-meeting dahil concerned po sila sa inyo. Concerned po sila sa kalagayan ng simbahan. So, sabi nila, Pastor, ayaw po namin na yung attend sila ng church tapos maiinitan sila tapos hindi na sila babalik kasi nainitan sila. So, ayan po, talaga nagpaplano po kami na kung ano pa po ang mga mai-improve natin. At ito pong renovation natin, tuloy-tuloy pa po ito. Hindi ito nagtapos nung Saturday. Hindi ito nagtapos nung Sunday. But this is a continuous renovation. This is continuous improvement po sa ating simbahan. Yung ating kitchen hindi pa po nasisimulan. So bukas po, nandito kanina si Brother Jumar. Umpisan po nila yung kisame ng kitchen natin. So unti-unti po yan. Marami pa pong improvements na gagawin. Hallelujah. Kaya ito po ay, sabi ko nga kanina, bunga ng pagpapala ng Diyos sa atin. Ito po ay blessing ni Lord sa atin at bunga ng mga panalangin po natin. Sana po kayo po ay lalo pong na-encourage na mag-pray. Sana po dahil dito sa bagong church na to ay nagkaroon ng evidence ang Lord sa atin na siya po ay tumutugon sa mga panalangin natin. Sana po itong bagong church na to ay maging patotoo na ang Diyos po ay buhay. Siya po ay kumikilos, siya po ay gumagawa sa ating church at meron po siyang, yung plano po, yung vision na binigay sa atin ng Panginoon ay tinutupad po niya by putting us in the center. Kung titingnan niyo po, nasa sentro po tayo ng San Juan. Kung pansinin niyo po, nasa sentro po tayo ng San Juan. Kung titingnan niyo po, nakapaligid po tayo, yung location po natin, yung accessibility natin, imagine niyo po, sa City Hall, andyan lang, walking distance lang. Yung Justice Hall, walking distance lang. Yung police station, walking distance lang. Yung mall, walking distance lang. Yung mga kabahayan, walking distance lang. Yung bagong patayong government center dito sa taas, ayun, nakabukas na yung mga ilaw. Mukhang i-open na yan, i-inaugurate na yan. Walking distance lang po. Yung National Science High School, walking distance lang po. Yung pabahay, yung bagong housing project ni Mayor dyan, na condominium, walking distance lang po. So imagine nyo po yung accessibility natin sa mga tao. Hindi tayo maubusan pati dito sa McDo, Jollibee, hindi tayo maubusan ng mga tao na aabutin sa Panginoon. So, ito po ay paglalagay sa atin ng Panginoon sa sentro kasi dapat ma-realize natin na gusto ng Lord na lawakan pa, palawakin pa, palawigin pa ang mga ministries natin. Kaya, dear brothers and sisters, let's get excited. No? Nawa, ako ang challenge ko po sa inyo, kung tayo po ay nag-excel sa pagbibigay, no? Kasi ito rin po ay bunga ng itong church na to ay bunga po ng generous giving nyo. Bunga po ito ng tithes and offerings. No, na binamanage lang po ng ating staff, ng ating council, no, ng ating church. Dahil po naging magaling po, maayos po ang management natin sa resources na binibigay ng Lord, nakaipon po tayo ng ng pera. At hindi lang sa nakaipon tayo, but part of it, most part of it ay miracle ng Panginoon, no? Talagang hindi mo ma-arok ang biyaya ng Diyos, ang himala ng Diyos sa church na ito. Na kung tutuusin, sabi ko nga po, alam nyo, milagro po talaga itong nangyaring renovation natin. Kasi imagine nyo po, pinagsabay-sabay nyo ba naman? Saan ka dyan? Pinagsabay-sabay Imagine nyo po, nagre-renovate ng church, yung mga kabataan natin nasa Davao, nag-umattend ng summit, ano yon? Gastos din yun
Magkano ang mga ticket, plane tickets na ginastos diyan, yung housing, no? Yung mga food and lahat transportation kasi hindi po malapit yung nakuha naming housing doon sa pinaka-convention venue eh. So imagine nyo po yan, yung mga registration na ginamit yan, sabay-sabay. Tapos sabi ko, nagbayad po tayo ng malaki doon sa ating down payment. Tapos ilan po yung mga nirenovate dito sa place natin, yung mga construction supplies na binili po natin. Maya't maya po, araw-araw may binibili. Araw-araw na may ginagawa po dito sa renovation, meron pong mga materyales na nire-request na binibili. Maya't maya, dahil kasama ko po sa Isay, kasama ko po yung ating treasurer sa Davao, maya't maya na lang merong, ito, kailangan mong mag-transfer ng GCash, kailangan mong magbilin ito, kailangan ng ganito. Sabi ko, saan nyo kinukuha yung pera? Grabe po talaga yung himala ng Panginoon. At syempre po, sa management, marami pong klase ng resources. Maraming klase ng resources. Una-una dyan, akala nyo yung oras. Resources po ang oras eh. Yung pagbibigay nyo ng panahon, no? Yung being present, yan po ay resources. Diba? Kasi kahit gaano ho tayo ka-talented, kahit gaano ho tayo kagaling o dami ng ideas natin, kung wala naman tayo at hindi tayo available at wala tayong oras sa gawain ng Panginoon, walang mangyayari. Kahit dasal tayo ng dasal dito, kung hindi natin sasabihin sa Lord na magiging available tayo, na maging katugunan sa mga panalangin natin, wala rin. Imagine nyo, kung hindi kayo nagbigay ng panahon, hindi kayo nagpunta rito, hindi kayo nag-sacrifice, may mga kapatiran po tayo, mind you, may mga kapatiran po tayo, iniwan po nila, nag-stop po sila, nag-absent po sila sa kanilang hanap buhay just to be here for the renovation. Grabe ho. The Lord bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ibalik ng Diyos yung maaaring hindi nyo kinita nung araw na yan, yung mga araw na hindi nyo po kinita dahil nandito po kayo. I-multiply po ng Diyos ang blessing sa mga buhay nyo. Hallelujah. So time. Another is ideas. Kasi kahit may time ka, pero ano yung gagawin natin? Wala tayong mga ideas na gagawin. Diba? Paano natin i-renovate ito? Paano nating pagagandahin? Pag walang mga suggestion galing sa mga tao, walang mangyayari. So ang maganda dito, marami pong binless po ang church na ito ng mga skilled workers, ng mga professionals, ng mga volunteers, na even ang daming ideas. Alam niyo po, nagplano ho kami, may mga drawing pa po ito. Nakakatuwa po, grabe ho talaga yung ma-amaze ka na lang sa Lord. Kasi yung una nating church, madali lang yun kasi ang liit lang nun eh. Isang kwarto lang yun na nung dinat na namin doon. Wala na kaming masyadong mga inayos doon. May binaklas lang kaming mga division pero yun po ay plywood lang yun, mga kahoy lang yun. Unlike dito talagang may mga tinibag tayo eh. Grabe ho yung pag-stretch ng Lord ng faith natin. Coming from humble beginning, na napakaliit at wala mang masyado, nagpintura lang po doon, yung stage, pinako-pako doon, yung krus. From that experience, grabe ho yung talon ng yung kailangan mong i-manage po yung mga ideas. Kasi ito po talagang electrical, mechanical, yung civil, no? Sabi ko, ano ba yung mga terminologies na yan? Parang ngayon ko lang na-encounter yung mga yan. Sabi ko, akala ko pagpapastor, yung yung word of God lang, yung sabi kong gano'n. Ngayong pati building po talaga naman ay pinapaasikaso ng Diyos sa atin. 'Di ba? Pero purihin po ang Panginoon dahil may mga engineer tayong kasama, may mga purchaser tayong kasama, may mga
mga tao po na connected sa construction. Ayan. Meron po tayong mga skilled workers na may mga experiences sila sa mamason, pagkakarpentero, pagbibuild. Lahat po yun nakatulong. Hindi lang po yung original na mga drawing at plano namin. Even during the renovation, may mga additional pang ideas. Ay, Pastor, mas maganda yata ganito gawin na. Okay, sige. Kung ano yung maganda, sige gawin natin. Nakakatuwa po. Di po ba? Even yung mga mga volunteers natin, syempre wala naman tayong sistema eh. Wala tayong ginawang sistema paano ba maglinis, paano ba mag-ayos diyan. Pero sila mismo binigyan ng wisdom ng Panginoon kung paano aayusin. Paano po magtutulong-tulong dito. Alam niyo po, isang mahirap yun eh, yung people resources. Yun, yung mga volunteers po na paano mo i-manage. Kasi kanya-kanyang utak yan eh. Kanya-kanyang ideas yan. Pero nakakatuwa po na paano kayo pinagkaisa ng Diyos na kahit minsan may mga tension eh. Minsan may mga conflict dahil nga ang dami nyo rito. Minsan may hindi kayo pagkakasunduan. But the Spirit of the Lord is with you all, uniting you to accomplish this. Umabot. Umabot sa opening. Spirito ng Diyos po. Ang Panginoon po yung kumikilos. Amen? And yung money, yan po ay resources na minanage po natin. Kaya po nagkaroon po tayo ng bagong place of worship. And hindi, kung baga titingnan mo yung history ng church natin kung saan tayo papunta, ako po ay nai-excite. Sabi nga po ng mga speakers natin, 1 year pa lang kayo, ganito na kayo. Paano pa kaya kung 5 taon na kayo o kaya 10 taon na kayo? Kung eto nga po, magti 3 years pa lang tayo, wala pa tayong talagang 3 years. 2 years pa lang yung church natin, pero eto na yung mga bagay na in-accomplish ng Panginoon through us. Kung ito po ay ipagpapatuloy natin ang pagmamahala natin, pagkakaisa natin, pagtutulungan natin, ano pa kaya ang mararating natin after 5 years, after 10 years? Di po ba? Nakaka-excite po ang future ng church na ito, knowing that the Lord is with us. Kaya balik lang po ako ng kaunti dun sa message natin last Sunday. Yung freedom from deficiency. Hindi ko na kailangan masyadong i-explain eh. Hindi ko na kailangan masyadong parang palawakin yung pagpapaliwanag ko kasi eto na ang explanation. Nais tayong palayain ng Panginoon doon sa mga sitwasyon na tayo po ay yung mga kawalan. May shortage. May lack. Merong pong deficiency. Ang Diyos, dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, He is the creator of the universe. Ang kaisipan ng Diyos bilang isang Panginoon at Heavenly Father natin, lagi siyang nasa puso ng Diyos, parte ng kanyang pagiging ama, yung pagiging generous, parte ng kanyang karakter, ng kanyang attribute, yung mapagbigay. Ganun ho ang Diyos. Kaya nga sa aklat ng awit, sabi niya, He will not withhold good things to the righteous. Ang Diyos hindi yan mangunguripot na o itatago niya yung blessing niya o pipigilan niya ang sarili niya na pagpalain ka. No? At saka ang Diyos kung titingnan nyo, pinagpapala niya tayo dahil sa biyaya niya. Kung tutuusin, hindi naman po tayo karapat-dapat eh. Kung ibabase ng Diyos ang kanyang pagpapala sa atin base sa ating performance, ay walang mapapagpala sa atin kasi wala naman naging perfect sa atin eh. Di po ba? Meron at meron tayong nagagawang kamalian, may kasalanan tayong nagagawa. Kaya kung ibabase doon ng Diyos sa performance natin yung blessing, ay wala tayong matatanggap. Pero bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Kasi karakter niya yan eh.
attribute ng Diyos na siya po ay mabuti, siya po ay mapagmahal, siya po ay Diyos na banal. Kaya kasama po sa kanyang karakter na siya po ay Diyos na mapagbigay. Siya po ay Diyos na mapagkalinga. Kaya alam niyo po sa totoo lang, insulto po sa harapan ng Diyos na may mga anak siya na naghihirap. Insulto ho yun sa isang mayamang Diyos, sa isang makapangyarihang Diyos, sa Diyos na lumalang ng langit at lupa na meron siyang anak na naghihirap. Ano ba sabi ni David? Ano ang patotoo ni David? Sabi niya, naging bata ako at ngayon ay matanda na ako. Ngunit ni minsan hindi ko nakita ang anak ng mga matuwid na nanlimos ng tinapay, na namalimos. Ano pong ibig sabihin nun? Sa mga anak ng Diyos, wala ni isa sa mga anak nila ang pinabayaan ng Panginoon. May mga kasama po tayo ditong mga senior citizens na. Kung sila po ay patatayuin ko dito, alam ko po at sasabihin po nila, magpapatotoo po sila na ni minsan sa buhay nila, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin dito sa topic na to, let me clarify. Dito po sa topic na to na freedom from deficiency, hindi po ibig sabihin na hindi na tayo makakaranas ng mga challenges. Hindi po ibig sabihin na dahil ang Diyos ay mapagbigay at generous, ay hindi na tayo makakaranas ng mga pagsubok sa buhay, lalo na sa pinansyal, lalo na sa mga pangangailangan natin. Doon nga po yun nga po yun Doon natin lalong masusukat, mapapatunayan at mararanasan ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos doon sa mga panahon na tayo po ay sinusubok. Po ba? Doon natin lalong napapatunayan na ang Diyos ay Diyos na mapagbigay, na siya po ay nagsusupply ng ating mga pangangailangan, na ang Diyos ay hindi tayo pinababayaan doon sa mga panahon na nangangailangan po tayo. Kailan ba sinabi ng Panginoon, the Lord will provide? Di doon sa may pangangailangan. Paano ba nasabi ni David na the Lord is my shepherd, I shall not want? Araw-araw kailangan kumain ng tupa. Araw-araw kailangan uminom ng tupa. Araw-araw kailangan ng pag-aalaga ng tupa. Kung wala yung mga needs na yun na kailangang tugunan, hindi niya masasabi ng the Lord is my shepherd, I shall not want. Because of those needs, because of those wants, doon niya nasabi na kahit kailan hindi ako nagkulang. Pinagkulang ng Diyos. Bakit? Sa kabila ng mga pangangailangan ko araw-araw na kailangan kong kumain, kailangan kong manamit, ang Diyos ay faithful na tumutugon. Minsan, ang anak ko, sabi ko, anak, how do you define faithful or faithfulness? Pag sinabi nating faithfulness, that's consistency. Consistency yan. Na kung ang Diyos ay nagbibigay, minamahal ka niya, inaalagaan ka niya ngayon, bukas, hindi po masabing faithful yun Pangatlong araw, panglima, isang linggo, isang buwan, inabot na ng taon, ayun consistent ang Diyos. Araw-araw, may hatid na biyaya ang Diyos para sa atin. Hindi rin ibig sabihin na freedom from deficiency ay lahat tayo mayaman. Hindi ibig sabihin nun na ang Diyos ay nagbibless sa atin, dapat lahat tayo rich, lahat tayo wealthy. Hindi ho ganon ang principle nun. Pinalalaya lang tayo doon sa pangangailangan natin. Ibig sabihin, sinusuplayan tayo ng Panginoon. O minsan sumusobra, may mga pagkakataon po na higit pa para lalong maging daluyan din tayo ng pagpapala ng Diyos. Pero ang punto dito ay lahat ng pangangailangan natin
ay tinutugon ng Panginoon. Kasi ito nga yung kasama sa magiging topic natin sa Sunday, parang introduction na rin. Ang Diyos, ang Heavenly Father natin, mahal na mahal tayo. Kung ang mga ibon nga na hindi nagtatrabaho, hindi sila nagtatayo ng, wala silang bangko, na nag-iipon sila ng, 'di ba? Pero everyday, pag alis nila ng nest nila, ng kanilang pugad para maghanap ng kakainin, andyan, nakakahanap sila. Ang description nun, yung nahahanap nila yung mga pagkain nila, ang tawag ng Panginoon doon, our Heavenly Father feeds them. Ang Diyos pala ang nagpapakain sa kanila. Pero by principle, wala namang Diyos na magpapakita doon sa ibon at sinusubuan sila. Tama? Yung mga ibon na yon, binigyan niya ng pakpak, binigyan niya ng tuka, binigyan niya ng mga kuko, para sila po ay lumipad, umalis ng pugad nila at maghanap ng mga pagkain. But the fact na yung mga food nila ay available, ang description ng Bible sa Matthew chapter 6 is that our Heavenly Father is feeding them. Ganun din pala sa atin. Binigyan tayo ng mga kamay, binigyan tayo ng kakayahan, mga abilidad, no? Naghahanap buhay tayo. Pinapakain tayo ng Diyos araw-araw. Hindi ibig sabihin nun na may Diyos na biglang magpapakita sa susulpot sa kwarto nyo at susubuan ka. O biglang ibabagsak dyan yung pagkain sa hapagkainan mo. But the fact na tayo po ay masipag, no, naghahanap buhay tayo, may ginagawa tayo, may pinagkakaabalahan tayo, every day may kita ka. Every day available ang blessing ni Lord para sa iyo. That is God taking care of you. That is God providing for your needs. Ang ganda ho ng message last Sunday kasi even yung widow na wala namang hanap buhay, binibigyan ng Diyos ng pagpapala. Inaalagaan ng Panginoon. And God is close to those, to the poor. Ganyan po ang Diyos ka-generous. Yung mga halaman, sabi niya, dinadamitan ko ang gaganda ng kanilang mga kulay. Doon sa Davao po, nagpunta po kami doon sa sa Eagle Farm, no? Conservation ng Philippine Eagle. May mga hayop po kami nakita doon, nagaganda po ng mga halaman, ng mga puno doon na gubat, no? Ang Diyos ho, sabi niya, si Solomon hindi nakapagsuot ng ganon kagarang damit, pero yung mga lilis ay ang gaganda po ng kanilang bihis dahil ang Diyos po ang nagdisenyo noon para sa kanila. So, tayo pong mga anak ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, how much more are you? You're more valuable than the birds. You're more valuable than the lilies of the valley. Kung tayo po ay higit pa sa mga ibon, at anak tayo ng Diyos, may kaluluwa tayo, namatay si Kristo para sa atin, sabi niya, how much more? God will willingly give all our needs together with Jesus Christ. Romans chapter 8. Kaya po, mga kapatid, let this new church be God's testimony sa atin na hindi niya tayo pagkukulangin. Nung nangailangan tayo ng place from online, nagbigay ang Diyos ng simple, ng maliit. Sinubok po ang pananampalataya natin doon. At nung nakita ng Diyos ang ating katapatan, pinagkalooban po niya tayo, pinromote tayo ng Panginoon sa mas malaking lugar. Kaya, keep on praying, keep on being faithful to the Lord, maging faithful po tayo sa Panginoon, maging generous din po tayo sa ating pagbibigay. I-manage po natin ang resources ng Panginoon. Gampanan po natin yung mga gawain natin sa simbahan, sa bahagi natin sa church. Ano man po ang maitutulong natin sa gawain, gawin natin because never po kayong malulugi. Hindi po yan magiging kalugihan sa inyo.
the more na tayo po ay may ibinibigay sa Diyos, katulad po ng preaching last Sunday, si Peter pinagamit niya yung bangka niya, binayaran ng Lord ng maraming isda. Never ho tayo na nagbigay sa Diyos ng anything, nag-offer tayo sa Diyos ng something na hindi po niya binibless at minumultiply. Binigay natin ang ating finances, dinagdagan ng Diyos miraculously, kaya kung tutusin, hindi ho enough yung money natin. Pero dahil nagbigay tayo, minultiply ng Lord, dinagdagan ng Lord. Ibigay mo yung oras mo, pahabain ng Lord ang buhay natin. Di ba? Para lalo pa po tayong gamitin ni Lord. Ibigay mo yung talento mo sa Panginoon, yung multiply yan. Makita mo na lang, hindi na lang yan ang alam mong gawin, kundi pararamihin ng Diyos. Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. The Lord will give you meaning and purpose. The Lord will anoint your life to be a blessing to more people. Marami kang madadala sa Panginoon. That is the multiplication of your life. Ibigay mo yung isa mong buhay sa Lord. Pag ginamit ka ng Lord, ang daming buhay na ang madadala mo sa Lord. Kaya kanina po si Nanay Evelyn, nung sabi niya, nag-invite siya nung Sunday, ang dami ho niyang na-invite, di ba? Yung buhay natin, pag binigay natin sa Lord, at tayo po ay ginamit ng Lord para magdala ng maraming kaluluwa, dadami ho, yung isang Sister Evelyn, paparamihin ng Lord. Yung isang Pastor Wayland, pararamihin ni Lord. So, purihin po ang Panginoon. Hindi ko po alam kung ano po ang mga needs nyo. I do not know ano po yung mga shortage or lack na meron kayo sa buhay nyo. But trust the Lord na siya po ang Heavenly Father. He is the shepherd of our life. At ang pangako ng Panginoon, you will not be in want. Dadaling ka ng Panginoon sa mainam na batisan, sa luntiang pastulan. Amen? Aalagaan ka ng Panginoon. Huwag ho tayong tumingin sa tao, kundi tayo po ay magtiwala sa Panginoon, and we can do that by praying to Him every day. Kaya nga ang turo sa atin ng Panginoon, Our Heavenly Father, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Tapos, give us this day our daily bread. Tinuruan tayo na kumonect tayo sa Lord, mag-pray tayo araw-araw para sa mga pangangailangan natin. Kasi ang Heavenly Father natin ay hindi tayo pagkukulangin. So here is our prayer list sa gabing ito. Isama po natin ang church improvements natin na ang Diyos ay patuloy po na i-bless ang ating church para matapos po natin lahat ng mga proyekto natin, lahat ng mga equipment, mga fixtures natin na kailangan nating bilhin para pagandahin at ayusin po ang ating worship center. Unang-una na dyan, additional aircon po, yung ating kitchen para makakapagluto po tayo, refrigerator, para hindi tayo napapanisa ng pagkain kasi ang dami nagdadala ng food. Praise the Lord. Marami pa, no? Sabi ko nga, kasi nag-ano na rin kami ng tablecloth, kailangan namin labahan yan. Kailangan din namin, Lord, ng washing machine. Pagagandahin pa po namin yung ating CR. Nako, talagang na-excite po ako sa mga imagination na inilalagay ng Lord sa mga leaders natin kung paano pagagandahin itong ating church. Okay, pag-pray din po natin yung ating mga church departments, mga kalalakihan, kababaihan. Nako, talagang dito po nakita natin yung na-revive yung mga kapatiran natin na na-excite po sila sa renovation ng church. So, nawa yung mga hindi pa po nakaka-attend nating mga kapatiran ay muli po silang ma-revive, no? At sila po'y makasama po natin. Yung ating mga youth, yung ating pong yung mga kids natin, worship leading team, ushering, media, tech, at manalangin po tayo ng mga bago at karagdagang mga leaders po, no? And then pag-pray po natin July to December, yung 6 months natin na nalalabi pa sa taong ito na mga activities, pag-pray po natin yan.
Evangelization po ng San Juan City, 7 Pillars of Society, pag-pray po natin yan. Lalo na po ang Barangay St. Joseph. No, nakaka-excite po kasi tanaw na tanaw po dito sa church natin yung tenement, yung mga apartment po dito, yung mga kabahayan. 6 po yan. No? Nako, let's be excited na nawa ay gamitin tayo ng Panginoon para abutin po sila. Okay? Yung Philippine Values Education Program na papasukin po natin yung mga schools kasi ang laki po ng pangangailangan ng mga kabataan. Yung mga pinresent ko po sa inyo na mga statistics, bullying, yung pong mga suicide, no, teenage pregnancy, gang war, no, lahat po 'yan ay ma-address po natin kung tuturuan po natin ang mga bata at ililid natin sila sa Lord. Yung ministry po natin sa DSWD for Peace Families, pag-pray po natin na magkaroon po ng bunga. Bagamat nag-transfer na tayo dito, aayusin po natin na sila po ay makapunta pa rin dito or tayo ang pupunta sa kanila. And then pray for us, pray for the Association of Pastors ng San Juan because dahil nga nanalo po uli si Mayor at yung kanyang team, ay magka-courtesy visit po uli kami sa kanya, kay Vice Mayor. At kung mabalitaan nyo po sa news, 8 cities po ang napalitan ang Chief of Police. Kasama po dyan ang San Juan. So, napalitan po ang Chief of Police natin. Nalulungkot man kami kasi very cooperative po yung si Police Colonel Marmol sa gawain po ng Panginoon sa mga pulis. Pero nakakatuwa din na ang ipinalit po niya na bagong COP ay mabait din pong pulis. No, dati pong nagsiserve sa Makati at bukas po ay pupuntahan po namin siya for a courtesy call para po kausapin siya at maipagpatuloy po ang mga gawain natin sa kapulisan. Pag-pray po natin ang mga ng kagalingan, ang mga may sakit nating kapatiran at pagpapala po sa lahat po ng mga tapat na nagkakaloob ng kanilang mga tithes and offerings, yung mga ministry partners and supporters po natin ay i-bless ng Panginoon para lalo po silang ganahan din, no, na mag-support sa ating church. Yan po yung mga prayer items po natin for tonight and sama-sama po tayo na mag-pray and the Lord bless us as we lift up to the Lord all these concerns. Amen.
sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan, sa bawat bighati tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tunay kang dakila, tunay kang tapat, Panginoon, sa lahat ng panahon. Maaasahan po namin ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan. Si Jesus ay noon, ngayon, at magpakailanman. Kayo po ang Diyos na hindi nagbabago. Mananatili po kayong tapat, mabuti sa iyong mga anak. Salamat po sa katugunan, Panginoon, ng mga pangangailangan ng iyong mga anak at ng iyong iglesia. Sapagkat sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong pagtugon, sa pamamagitan ng pagpapala mo sa iyong mga anak, Lord, ikaw po ay naluluwalhati at nakikita po ng tao na kayo po ay buhay. Namamalas po namin ang inyong kapangyarihan, Panginoon, sa mga pagpapalang ito. Kaya, Lord, hayaan mo po na sa mga pagpapalang ito na tinatamasa namin, na enjoy po namin, Panginoon, kayo po ang makita sa aming mga buhay. Gamitin niyo po kami, Panginoon, na daluyan ng inyong pagpapala sa maraming tao. Gamitin niyo ang aming buhay, Panginoon, upang i-reflect ang iyong kaluwalhatian at kapangyarihan, upang maraming tao ang malid namin kay Jesus, upang maraming tao, Panginoon, ang maging mga anak ninyo, Panginoon. Dinideclare namin, Lord, ang salvation, ang favor mo, Panginoon, ang iyong gospel, O Lord, sa lugar na ito ng St. Joseph, sa bayan ng San Juan, sa mga karatig, Panginoon, ng mga barangay. Hindi lang kami, Panginoon, malilimitahan sa barangay na ito, kundi sa paglagay nyo sa amin sa sentro ng San Juan,
marami pa pong barangay, marami pa pong mga opisina at institusyon ang mapupuntahan namin, Panginoon, upang ipangaral ang iyong mabuting balita. Salamat, Lord, sa blessings mo sa church na ito, sa bagong iglesyang ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. And more resources, Panginoon, sa pagtatapos sa marami pang mga projects, O Lord, and renovation and improvements para sa church na ito. We give you glory for everything you've done, for miraculous power, O Lord, and mighty acts that you did. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po, brothers and sisters, for joining us for our prayer meeting. Magkita-kita po tayo ulit sa darating na Wednesday. At sa darating na linggo, regular na po ang ating worship service time. Magkita-kita po tayo ng 9 a.m. para po sa mga practices natin, and alas 10 po ang start ng ating service. The Lord bless you all.